Dear Mama Colleen, itago niyo na lang po ako sa pangalang Emerald, 37 years old mula po sa San Juan City. Taong 2006 nang nakilala ko po si Brad. Kainuman po siya ni Papa. Noong panahong yon, hindi ko siya masyadong pinapansin kasi sa totoo lang, naiinis ako gawa nga na ayokong nakikipag-inuman si Papa sa bahay. Pero isang araw, bigla akong kinausap ni Brad. Nangamusta? Inalam kung saan ba raw ako nagtatrabaho. E di sinagot ko naman siya. Sabi ko, sa call center. Sabi ko pa, bakit mo ba naitanong? Yun naman pala ay manghihingi ng tulong si Brad na kung pwede ko siyang matulungan sa kaniyang food business. Bento box na mga pagkain, ulam at kanin kasi ang kaniyang hanap buhay. Bento box. Na kung saan naisip ko, pwede. Sakto kasi sa office naman ako nagwo-work, kaya pumayag ako. Inalok ko ng bento box yung mga katrabaho ko at minsan nagugulat ako na may mga pasobra siya para sa akin. May notes pa nga na eat well, thank you, at minsan sinasamahan niya pa ng prutas. Siyempre, ako natutuwa naman. At in fairness, sobrang masarap po ang luto ni Brad. Sabi ko nga sa kanya, pwedeng pang resto yung luto mo. Ba't kako, hindi ka na magtayo ng puwesto? Wala daw siyang pampuhunan. Naglaon po. Gabi-gabi na po siyang nagde-deliver sa office ng bento box niya at napapadala sa po ang pagtambay naming dalawa during break time ko. Tamang kwentuhan lang. Minsan pa niyaya niya kami or niyaya niya akong lumabas. Mag-inuman, mag-videoke. Araw-araw na din siyang tumatambay sa bahay bago ako pumasok. Hanggang isang araw, tinanong niya ako kung single ba raw ako. Sabi ko, oo. Pero may dalawa na akong anak. Hiwalay na ako sa asawa 5 years ago. Inusisa pa niya lahat sa akin. Sabi ko pa, hindi pa ako ready magka-boyfriend kasi kagagaling ko lang sa breakup. Tapos ilang araw, hindi na siya nagpupunta ng bahay. Oh, no. Syempre ako nagtaka. Nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, mukhang busy ka ata, Brad ah. Pero sabi niya, pinuntahan daw siya ng anak niya. Nagulat ako. May anak rin pala siya. Kaya agad akong humingi ng sorry sa kanya. Sabi ko pa, ay, sorry. Magkasama pala kayo ng asawa mo. Pero sa totoo lang, Mama Colleen, nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. At parang tila po, ako ay nasasaktan at nagseselos. Mama Colleen, opo, nagselos ako. Oh, no. Nasaktan ako, pero hindi naman pala dapat. Kasi matagal na rin pala silang hiwalay na 2, 5 taon na rin. At meron na ring asawa, yung kaniyang ex. Birthday lang daw ng anak. Hiniram lang daw niya. So yun na nga, hanggang sa sinabi niya na pumunta daw siya sa bahay namin mamaya. Sabi ko, wag na. Nagalit ako na ewan ko. Tapos hanggang sa sinusuyo na niya ako. Bakit daw ba ako nagagalit? Sabi ko, wala naman. Ayoko na kasi kakong maging komplikado yung sitwasyon natin. Pareho tayong may mga obligasyon na sa buhay. Tapos sabay sinabi niyang masaya daw siya sa tuwing nakakasama niya ako.
kung pwede ba rin daw siyang manligaw sa akin. Sagot ko, pag-iisipan ko pa. Totoo lang si Brad, gwapo, matangkad, moreno, malaki ang katawan, bad boy ang itsura, mukhang maangas pero mabait kapag ka nakilala mo ang kaniyang pagkatao. Sa araw-araw na kami po ay magkasama, nagkapalagayan na po kami ng loob. After nga po ng 6 months ng pagiging masugid niya sa panliligaw, sinagot ko na siya. Sayang naman ang muscles at abs ni Brad. Hoy! Emerald, maghunis dili ka! Nadaan sa muscles at abs ano? Eto na, nag-pandemic. Mama Colleen, ako po ay nag-work from home. Hanggang sa palagi na siyang nasa bahay namin. Si Papa boto naman kay Brad. Gawa na kilala niya na yung tao. Kainuman eh. Sa bahay na rin po siya natutulog. Di kalaunan, nabuntis agad ako ni Brad. Tinanong siya ni Papa kung ano ang plano niya sa akin. Lalo na pandemic, wala po siyang trabaho. Sabi niya may ipon daw siya, magnenegosyo daw siya ulit pagkatapos ng lockdown. Habang lockdown pa, naging tindero po siya ng isda sa palengke, nagkarpintero pa siya. Lahat na ata ng pinasok niyang trabaho para lang magkapera siya. Hanggang sa sinubok kami ng pandemya. Si Papa nagkasakit bigla noong mga panahon na yon. Nagka-gout hanggang sa naging bedridden. Ako syempre nag-aalaga sa kanya. Minsan si Brad nagpapalit ng diaper ni Papa, lalo na pag nagsimula na po yung trabaho ko sa gabi. Si Papa makulit at matibay, inom pa rin ang inom. Lagi na kami nag-aaway ni Papa dahil pinapatigil ko na nga siyang uminom. Sabi ko pa nga sa kanya, wala na nga si Mama eh. Ikaw ayaw mo pang paawat sa alak. Paano na ako pag nawala ka? Kaya ko na daw. Nandiyan naman daw si Brad. Siya na daw ang bahala sa akin. Tapos ayun, dumating na po yung kinatatakutan ko. November 2021, nawala na si Papa sa amin. Sabay po ng pagkamatay ni Papa, ay siya rin pong tapos ng work from home setup ko. Pinapabalik na po ako sa office, pero nag-request ako ng work from home post uli na setup sana gawa ng aking high risk ang aking pregnancy. Kaso wala na daw silang work from home. Hanggang sa nag-resign na din ako at dito na nagsimula ang madalas na pag-aaway namin ni Brad. Oh, no. Si Brad na parang walang laging permanenteng trabaho. Dumagdag pa na yung mga kapatid ko hindi po in good terms sa kanya. Oh, no. Nakarating kasi sa kanila ang naging pag-aaway namin tungkol sa pera. Pera? Yan ang aming laging issue ni Brad. Kulang na kulang kasi talaga, Mama Colleen. Siyempre, may mga bills din kami na binabayaran, tubig, kuryente, pangkain pa sa pang-araw-araw. Kung dalawin pa ako ng mga kapatid ko dito para kamustahin, as in saglit lang minsan para magbigay lang ng pagkain at pera. Na ending, pinag-aawayan pa naming dalawa. Binlock niya po sa Facebook yung mga kapatid ko. Ako, umaayon na lang para sa ikapapayapa po ng aming pagsasama. Sabi ko, minsan lang naman sila magbigay. Bakit ba nagagalit ka? Hindi naman ako nang hihingi. Kusa naman yung ibinibigay. Sabi niya, ayaw niyang makatanggap ng tulong mula sa mga kapatid ko. Kinagagalit din ng mga kapatid ko nung nalaman nilang pinapili ako ni Brad kung yung mga anak ko ba sa una o siya. Oh, no. Simula po kasi nung nabuntis ako, hindi ko na nakukuha yung 2 anak ko sa ama nila.
Di tulad dati nakakasama ko po tuwing day off. Si ex ko kasi, nung pandemic, humingi ng pera para sa mga bata. Kaya sabi ko, maghati na lang kami sa 2 anak namin. Kasi sabi ko, hirap din ako sa kalagayan ko ngayon at ako ang nga ay buntis. Kaso hindi po pumayag yung ama ng mga bata. Dahil doon, nakapagdesisyon po si Brad na wag ko nang kunin yung mga bata. Hayaan ko na lang daw sa tatay nila. Nakalalaki daw tao, siya pa raw ang humihingi ng pera sa akin. Pero nalulungkot ako kasi namimiss ko yung mga anak ko. Hanggang ayun nga, pinapili niya pa ako kung mga anak ko ba o siya. Pinili ko siya. Nagsalita na rin ako sa mga kapatid ko nung namatay si Papa na wag na makialam kasi nai-stress na yung asawa ko. Binalaan pa kami kasing iiwan kaming mag-iina. Sinabi pa ng kapatid ko, di iwan ka na niya. Ako ang bahala sa inyo ng anak mo. Ayaw po talaga nila kay Brad. At sinasabihan pa nila na oportunista si Brad. Gusto ko naman syempre maging maayos ang bagong pamilya ko. Wala na rin kaming communication ng mga kapatid ko para hindi na kami nag-aaway na mag-asawa. Masama na loob ng mga kapatid ko rin sa akin. Sinabi nila sa akin na pakiramdam nila. Tinapos ko na yung pagkakapatid namin simula nung pinili ko si Brad. Mama Colleen, wala po akong kinakampihan. Nasa gitna lang ako. Umaayon na ako para sa maayos na pagsasama namin. Basta lahat na ikapapayapa ng isip niya, sinusunod ko kahit minsan labag na ito sa aking loob. Hindi pa dyan natatapos ang problema. Sumunod naman ay pinalayas na kami ng kamag-anak ko doon sa bahay na tinutuluyan namin. Pinagtulungan ako ng mga kamag-anak ko. Tutal wala na daw si Papa, kaya wala na daw akong karapatang tumira sa bahay na yon. Oh, no. Sabi ko, bakit naman ganun ang problema? Sunod-sunod. Tipong nalulunod na ako sa dami ng problema na kinakaharap ko. Dumating na po ako sa punto na nakikipaghiwalay na ako kay Brad. Kasi feeling ko dahil sa kanya, naging komplikado lahat sa buhay ko. Oh, no. Pero sabi niya, magbabago daw siya. Babawi daw siya sa amin ng anak namin dahil yun ang tama. Dahil mahal na mahal ko siya kahit sobrang hirap na ako sa sitwasyon ko, binigyan ko siya ng tsansa. Naghanap si Brad ng matitirahan namin. Hindi naman kasi pwede dun sa bahay ng nanay at tatay ni Brad kasi marami na rin sila doon. Mabuti na lang may nagmagandang loob na kamag-anak niya. Pinatira kami sa bahay nila. 3 years old na po ang panganay namin ni Brad. Nagbunga muli ang pagmamahala namin. Nanganak uli ako at ngayon ay 2 buwan na po ang pangalawa naming anak ni Brad. Kapapanganak ko lang po nung Marso. Hindi pa rin iiwasan na lagi akong inaaway ni Brad kahit nung buntis pa ako. May times nga na pinapalayas pa niya ako dito sa bahay. Iwan ko na lang daw yung 2 bata dahil di daw niya ako kailangan. Oh, no. Sabi ko, di na ako makapapayag na pati sila ikukunin sa akin. Ang dami ko ng sinakripisyo para sa iyo, Brad. Trabaho ko, mga kapatid ko, mga anak ko sa una, sarili ko. Ano pa ba ang kulang? Bakit ganito mo na ako itrato? Sagot sa akin ni Brad. Hindi ako matatahimik kapag nakikita ko yung mga kapatid mo. Oh, no. Tingin sa akin ng mga kapatid mo, maliit lang. Lagi silang nakikialam sa atin. Dahil ba wala akong pera? Sila madaming pera? Hindi nila ako kilala kaya lumayo-layo sila sa akin. Ginawa ko ang lahat. Pinapasok ko lahat ng klaseng trabaho para lang makakain tayo. Para lang makasurvive tayo. Hanggang nandito ka sa akin, ayoko makita ang mga kapatid mo.
Kung gusto mo sila makasama, dun ka na. Ang dami na nating problema, nalagpasan na natin lahat yun. Wala akong peace of mind dahil sa mga kapatid mo. May punto si Brad, Mama Colleen. Pero pagod na rin kasi ako. Tanong ko lang po, tama po ba na magstay pa ako kay Brad? Sobrang bigat na ng loob ko eh. Mahal na mahal ko po si Brad. Kaso parang may tinig sa puso ko. Hindi ko alam. Sobrang daming problema, nalulunod na ako, hindi na ako makahinga. Pa-help naman po. Totoo po niyan, Mama Colleen, matagal ko nang gustong mag-share sa inyo dahil gulong-gulo na po ako sa sitwasyon ko. Last year ko pa po kayo sinusubaybayan. Ngayon lang talaga ako naglakas loob. Ang tinitingnan ko na lang po talaga ay ang mga anak ko. Kaya nakakayanan ko pa. Lumalaban pa din sa mga pagsubok na kinakaharap ko. Muli, ako po si Emerald. At ito po ang aking kwento. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk, real talk. Alam mo, Emerald, may punto ang mga kapatid mo. Ganun ka lang nila kamahal para protektahan ka nila sa tingin nila hindi ka okay. Gusto ka nilang itakas sa buhay na feeling nila hindi ka okay. May point sila and thank you very much. 'Di ba? Para magkaroon ng care yung mga kapatid mo sa'yo. Grabe, salamat. But somehow, may point din naman po si Brad. Let's face it, sadyang challenging ang sitwasyon nyo ngayon. May problema kayo sa pera. Hindi siya makahanap ng permanenteng trabaho. Pero, ikaw na rin naman ang nagsabi. Brad is doing his best, doing everything para may ma-provide sa pamilya. Ang problema lang, he was not given a chance para i-prove niya yung sarili niya. Naramdaman niya na nahusgahan na siya ng mga kapatid mo, parang pinamukha na sa kanya na wala siyang kwenta. Pwedeng dahil na rin sa kwento mo. Kaya minsan talaga wag tayo magkikwento sa mga kapatid natin kung ayaw nating nasisira yung partner natin. Although minsan kasi sila lang din naman yung makakaunawa sa atin. Kesa naman ikwento mo sa best friend mo, sa kapitbahay mo. Minsan kapatid din naman ang talagang mas makakaunawa sa ating hinaing sa buhay. Pero hindi mo rin masisisi yung iba, no, na minsan ayaw na lang nilang magkwento sa kapamilya para lang hindi masira yung taong mahal nila. So yun yung nangyayari ngayon. Naaaring naglabas ka ng hinaing mo as a concerned kapatid, gusto ka nila itakas, pero ikaw naman nagsumbong ka pa, hindi ka naman pala tatakas. So once again, maybe dahil sa isang sumbong, naging negatibo na si Brad sa mga kapatid mo. Until ginudge na ang pagkatao niya, ginudge na yung capabilities niya, tipong hindi na siya binigyan ng tsansa na i-prove ang sarili niya. Masyado nang naparamdam sa kanya ng mga kapatid mo yung kakulangan niya bilang partner mo. 'Di ba? So, yun, hindi natin masisisi si Brad na meron din siyang sama ng loob. Meron din siyang hinaing sa mga kapatid mo. Kahit sino po eh. Kung maramdaman yung ganong feeling na ipapamukha sa akin na mahirap ka lang. Hindi ka bagay sa kapatid namin. Sa kabila ng ginagawa naman niya ang lahat, nakakasakit naman talaga ng damdamin. Lalo na ang mga lalaki, napakalaki po ng ego niyan. Ang mga lalaki, tahimik lang yan. Akala mo wala silang ginagawa. Pero ang hindi mo alam, nag-iisip din sila. Yun lang madalas o minsan, hindi nagiging sapat. Pero ikaw ang nagpuri sa kanya eh. Mula sa umpisa ng letter mo, puring-puri mo siya. Sabi mo,
Naging tindero siya ng isda sa palengke, naging karpintero pa siya, lahat na pinasok niyang trabaho para lang magkapera siya. Ginagawa niya ang lahat. Ngayon ang tanong, sino ba talaga ang may mali dito? Mga kapatid mo, valid ang point nila. Si Brad, na nasasaktan yung ego kasi hinuhusgahan na siya, yung capability niya, yung pagiging ama niya, haligi niya sa tahanan. Hindi kaya ikaw ang may problema? Hindi kaya tingnan mo yung sarili mo, baka may nakakaligtaan ka na dapat mong gawin para maayos ang pamilya. Oo, you have this goal na sabi mo, nananahimik na lang ako. 'Di ba? Ano yung mga paulit-ulit mong sinasabi dito? Pinapabayaan ko na lang para wala na lang gulo. Sabi, may eksaktong linya ka dito eh. Oo eh, na hinahayaan mo na lang. So siguro, you must do something about it. Kung pinili mo na pala talaga si Brad, do something about it. Huwag ka lang ngumanga. Tulungan mo siya, suportahan mo siya. Ano pa yung pwede mong maitulong sa kanya? Mama Kulay, nag-aalaga na ako ng mga anak namin. Nandun na tayo. Hindi naman kailangan na hands-on ka, hindi naman kailangan physically nandyan ka para sa kanya. Yung moral support as a partner. Yung moral support na, sige, susuportahan kita. Yun, malaking bagay na yun. Feeling ko, yung mga sinabi niya kanina na hindi ako matatahimik pag nakikita ko yung mga kapatid ko, baka kasi lumalabas din sa bibig mo na parang wala kang amor sa kanya, na parang wala siyang ginawang maganda. Again, hindi maghihimutok si Mister kung wala siyang naririnig din sa'yo. So ito na lang no, wag ko na masyadong paikutin pa. Pinili mo yung partner mo, pinili mo si Brad. Ngayon, tulungan mo siya mentally. Kung kaya mo rin, tulungan siya physically. Sabi mo, magaling siya sa pagluluto. Kung magkaroon ng kita, itong si Brad, subukan mong mag-suggest. Paano pa iikutin yung pera? Paano kayo magsisimula? Pwede kayong magtinda sa bahay. Pwede kayong mag-set up lang ng table, magbenta ng lutong ulam. Tulungan natin. Oo, siya yung haligi ng tahanan. Oo, siya dapat ang mas pagod kung magagagawa ng pera. Pero kung hindi ito sapat, doon papasok ang role natin bilang misis, na pwede tayong tumulong kung ano yung pwede nating maitulong para hindi tayo hahagilap ng pera. Gamitin mo yung strength mo. Magaling ka naman eh. 'Di ba? Nagtrabaho ka rin naman noon eh. Kung hindi ka makabalik sa corporate world ngayon, ano pa yung pwede mong itulong bilang may bahay, bilang asawa, bilang partner? Tulungan lang po kayong dalawa. Sa nakikita ko kasi ngayon, parang sinisisi mo siya sa kaletsehan na nangyayari sa buhay mo. Sorry na parang you're finding fault na rin sa kanya. Dati yung mga kapatid mo lang yung naghahanap ng buta sa kanya. Ikaw parang ganun na rin yung tingin mo sa kanya. Na parang kasalanan niya kung bakit mahirap kayo ngayon. Kasalanan niya kung bakit nag-aaway kayo ngayon. Please assess yourself. Instead of focusing sa kulang, mag-focus ka ano yung pwede mo pang maitulong. Kung gusto mo na mag-iba yung tingin ng pamilya mo sa kanya, tulungan mo siya. Mag-asawa kayo o mag-partner kayo. Huwag mo siya biglang iwan sa ere. Huwag mong iparamdam sa kanya na para siyang walang kakampi. Pinili mo siya. Ibig sabihin, you will accept his flaws and you will help him. Ganun lang yun. Okay, sige, wag naman natin masyadong ginigisa yung mga kapatid mo. Sige, sabihin na natin na ikaw naman kasi Kuya Brad, masyado rin naman ang ego mo. Ikaw na nga tinutulungan, ikaw pa yung galit. 'Di ba? Siguro, pakalmahin mo yung sarili mo, Brad. Huwag ka masyadong magpadala sa galit mo, sa puot mo sa mga kapatid niya. Isipin mo rin na, may tinutulong naman yung mga kapatid niya, 'di ba?
ego, medyo ibaba natin. Yung pride, medyo ibaba natin. Sabayan natin na i-prove natin yung sarili natin na sige, tumulong kayo in the meantime. Pag nakabangon-bangon kami, ako na po ulit. Ganun lang yun. Wala pong problema na hindi madadaan sa maayos sa pag-uusap. Kung pareho lang parties iintindi sa sitwasyon. Okay? Sa kapatid, okay, may point, valid, concerned, pero minsan may hangganan din dapat kung saan tayo manghihimasok, di ba? Hindi na para sumbatan pa natin si kapatid na pinili mo na si Brad. Hindi mo na kami kapatid. Sana wala nang ganun. Sana wala na tayong side comments. Let's know our boundaries. Ganun din naman si Brad. May kanya-kanya kayong punto. Now, lahat ng ito, ang pwede na lang mag-control, ikaw talaga. Kaya mo tong ayusin. Umpisahan mo sa partner mo. Suportahan mo siya, na i-prove ang sarili niya sa mga kapatid mo. At pag nakita naman ng mga kapatid mo, na kinakaya na ni Brad, na buhayin kayo na pamilya niya, feeling ko mananahimik din sila. Kasi iisa lang naman ang goal nating lahat. Hindi kayo magutom na mag-anak. Okay? So yun, ka-winner. May kanya-kanyang punto, hindi lang talaga na pag-uusapan ng matino dahil umiinit ang ulo. Parang yung latest issue lang sa concert. Diba? Pero subukan yung kalma. Baby, kalma. Para makapag-isip-isip kayo ng maayos, kailangan nyo mag-unwind yung utak ninyo. And ako naniniwala ako, magiging okay yan. Bigyan lang natin ng chance yung isang tao na i-prove ang kaniyang sarili bago husgahan. Ka-winner, ito po ang kwento ni Emerald dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. It's time to speak from your heart. Anong masasabi mo? Ano ang sausaw mo? Relate ka ba rito? Mag-text na po sa 0977-7000-915.